Master Jet, meron lang akong tanong. Pag kumuha pala ng appliances sa room or sa school, need po ba talaga na estudyante magbabayad? Nakakatawa lang kasi last year pa yon, but until now mga bagong estudyante nagbabayad din. Is it legal? Every year nagka-collect. So every year nagko-kolekta si teacher para doon sa appliances sa room, no? So actually mga master, ang pinaka gusto ko talaga marinig na sasagot sa ganitong mga tanong ay si Teacher Weng. No, Teacher Weng, baka naman may ideya ka diyan, anong magandang gawin dito? Kasi ito po, no, base po sa sender natin mga master, no, ay of course hindi ko na lamang po sabihin kung sino 'yon at saan 'yon napaaralan. Yun kasing paaralan, yung isang classroom, no, isang klase nila, no, na yung teacher ay nagpa-project ng appliances. Yung na-mention po niya is TV. I'm not sure kung meron pa bang iba. Project daw po yun ng previous students last school year. Pero ang problema, hanggang sa ngayon, itong bagong estudyante niya ngayong school year na ito ay nagbabayad. Pinapabayad pala. Pinapabayad din sila para doon sa parehong appliances na project ng previous school year. And we're not sure if kung ano ba ang mangyayari, baka kukolektahan pa yung susunod na naman na school year. No, so yung ayon sa atin pong sender, mayroon pong isang halaga na amount ng collection, no, pinapabayad sa kanila. Tapos there are 40 plus students in that classroom. So ang mga ganito kasi sa pagkakaalam ko ay, 'di ba, pinagbabawalan yung mga teachers na siyang mangungulikta ng ganitong uri ng contribution, no? Especially kung si teacher mismo yung nagsasabi na ito ang dapat nating bayaran, no, kung hindi po siya dumaan sa meeting ng mga parents. Kung yung mga parents mismo siguro yung nagsasabi na ito, gagawin natin to, at napagkasunduan nila ng mga parents, no. Tapos yung nangungulikta ay parents, no. Tapos hindi si teacher. Pero yun naman ang nangyayari kapag current na sitwasyon. Let's say for this current school year, yung mga parents ng current students, sila yung nagde-decide kung ano yung gusto nilang maging project sa classroom ng kanilang mga anak. Pero sa case na ito ay iba, no? Ito ay project ng previous na school year. We're not sure kung ano nangyari, bakit hanggang sa kasalukuyang school year ay kinukuliktahan pa rin yung mga parents na kung iisipin natin, bakit ba hindi ba nabayaran yung appliances na yon ng mga previous na students, no? Inutang ba yon at hanggang sa ngayon ay hindi pa natubos, hindi pa na fully paid, o kaya ay baka binili yun in cash ng previous na mga estudyante, pero sa ngayon yung bagong estudyante ay pinapabayad, no, ng certain amount, basta mas mataas po sa 100 pesos, no, yung kinukolektang halaga para sa bawat mag-aaral doon sa classroom. So kaya nga sa mga ganitong eksena, ganitong sitwasyon ay parang gustong-gusto ko marinig yung sagot ni Teacher Weng. Alam ko na nanonood si Teacher Weng, i-mention na rin po natin siya para if ever makapagbigay din po siya ng kanya pong idea kung ano po yung maganda dito. Ang sa akin, yung naging advice ko doon sa, I'm not sure kung parent lang ba siya or teacher din siya na naging parent, no, ay mas mabuti na if ever ay makausap nila si teacher o kaya ay ipaabot nila kay principal if ever talagang ayaw ni teacher magbigay ng sagot, no, para mapatawag at mapag-usapan yung sitwasyon kung bakit ganon, mas ma-explain, and if ever na hindi po dapat, edi mahinto yung pangungulikta for that purpose. Kasi yung duda nila ay baka bayad naman yon ng previous na school year, previous mga students. Bakit yung mga bagong students ay nagbabayad pa rin para sa pareho na gamit, no, na naging project ng previous students. So siguro ang mas maganda sa mga ganito ay
kausapin nating mabuti, no, para malaman po natin, no, and mas maganda kapag nandun po yung si principal, no, para at least ay hindi lamang si teacher yung nakakausap, alam din po ni principal. Kayo ba mga master, alam kong karamihan sa inyo ay mga teachers. Ano po ang inyong komento at reaksyon sa ganito pong scenario na pinaabot po sa atin? Siguro ay meron kayo mga brilliant ideas po dyan na pwede pong mapagkunan din ng impormasyon ng mga magulang na siya pong manonood ng videong ito. Paki-share nyo naman po sa comment section para mas ma-inform po tayo, at ito po ay for information purposes lamang, no. Hindi po natin inaatake yung sinuman po dito, kasi gusto po natin na idadaan po talaga sa usapan pag may mga ganun pong issues. So if ever na mayroon po kayong ideya as to ano po yung magandang gawin, ay ipaabot na naman po sa comment section, nang sa ganun ay we are learning together, no, in this kind of situation.